emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pansamantalang bawasan o alisin ang excise tax ng langis. Naroon ngayon si Judea Bernardo para sa kabuuang ulat. Judea. Yes, Ox. Target ng House Ways and Means Committee na maipasa ang pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makapagpatupad ng temporary suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa pagbubukas ng deliberasyon ng komite kaugnay ng mga panawagang suspendihin ang pagpapato ng fuel excise tax dahil sa tumitinding krisis sa Middle East, inihayag ni Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na layunin ng deliberasyon na tiyaking data-driven ang magiging desisyon ng Kamara kaugnay ng posibilidad na suspendihin ang mga umiiral na excise tax. Dumalo sa pulong si Department of Energy Secretary Sharon Garina kung saan nilinaw nitong hindi direktang umaangkat ang Pilipinas ng crude oil mula sa Middle East, ngunit halos 90% umano ng mga pinagkukunan nito kagaya ng China ay nag-i-import mula sa gitnang silangan. Pagdating naman sa issue ng price adjustment, inaasahang maiimplementa bukas ang 17 hanggang 20 pesos na dagdag presyo hanggang Lunes ng susunod na linggo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. So basically, the range is around 17 pesos to 24 pesos, Mr. Chair. Increase for this coming week, which is Tuesday up to Monday next week, Mr. Chair. So why the differences? It's different companies, and we are stripped of powers to regulate the price, Mr. Chair. Base sa datos ng DOE, magpapatupad ang ilang retailers ng 7 piso hanggang 13 pesos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos sa kada litro ng diesel, habang 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Nilinaw din ng Energy Agency na iba-iba ang magiging price adjustments sa bawat oil companies na kinabibilangan ng market leader na Petron na magpapataw ng 11 pesos and 60 centavos kada litro na dagdag bukas at 3 pesos and 80 centavos kada litro naman sa March 12 para sa kada litro ng diesel. Sa gasolina, magpapatupad ang Petron ng 5 pesos and 20 centavos kada litro bukas March 10 at 1 peso and 80 centavos para sa March 11 and March 12. Habang ang pinakamalaking price hike naman ay ipapataw sa kerosene bukas, 19 pesos kada litro at 6 pesos and 50 centavos sa kada litro sa March 11 at 12. Nilinaw ni Garin na mayroong ilang oil company na pumayag na utay-utayin o magpatupad ng staggered oil price adjustment upang hindi mabigla ang mga motorista. Tiniyak naman ng DOE chief na nakausap na nila ang ilang oil companies kaugnay sa kahandaan ng supply kung saan sinabi umano ng mga ito na nasa Pilipinas o en route na ang ilang oil supply at sasapat ito hanggang katapusan ng buwan ng Abril. Samantala, sa oras na maipatupad ang suspensyon ng excise tax para sa mga produktong petrolyo, sinabi ni Department of Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na kung maiimplementa na ito simula May hanggang December ngayong taon, posibleng umabot sa 136 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno. Mula rito sa Kamara, ako po si Judea Bernardo para sa DA Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.